Tayo muna ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa mga patotoo, Panginoon, ng mga buhay ng inyong anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang joy na isinyear ngayong umaga. Salamat, Panginoon, sa inyong presensya habang kami ay nag-aawitan at ang mga kanta, Panginoon. Mga awit, Panginoon, na nagbibigay ng nagsisimula na kagad magturo, Panginoon. Ang inyong awit, kanyang umaga habang kami ay nagpupuri. Panginoon, ilagay mo nga, Lord, yung pagkauhaw sa aming mga puso ngayong umaga, yung pag-intindi, Panginoon. Bigyan niyo kami ng talino at pag-unawa, Panginoon, sa lahat ng aming i-discuss. At hayaan mo, Panginoon, na bigyan niyo ako ng eloquence, yung tamang pagpili ng salita, Panginoon. Ipailalan niyo sa akin, Panginoon, yung lahat ng mga pinag-usapan natin, Panginoon. Lahat ng mga ipinag-pray ko, Panginoon. Alam niyo, Lord, ang laman ng aking puso, ang lahat ng intentions ng aking puso, Panginoon, ay nilalahad ko sa inyo. Ito ay bigyan ka lang ng papuri pa sa salamat. Walang pagmamataas sa aming bahagi, Panginoon. Ikaw ang nais kong itaas sa aming kalagitnaan. Kaya nga, ikaw rin, Panginoon, na magturo sa amin sapagkat ikaw ang dakilang tagapagturo. Salamat nga po, Ama, sa iyong ginawa at gagawin pa ngayong umaga nito, Panginoon. In Jesus' name, itong aming dalangin. Amen. Yan. Makikita niyo naman yung ating pag-uusapan. Babasahin ko muna yung ating verse. Ang ating pag-uusapan ay matatagpuan sa Colossians 2:8. Okay? Colossians 2:8. Makikita niyo ng agad na hinighlight ko yung mga pag-uusapan natin, yung mga nais idiin ng Panginoon sa atin. Kaya umaga ito. Ang sabi dyan sa Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the elemental spiritual forces of this world, rather than on Christ. Yeah. Kaya, yan ang ating pag-usapan ay dinala ako ng Panginoon sa aralin. So, ano ngayon tayo? Students of philosophy. Okay? Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa philosophy. Ano yung philosophy? Iba-iba yung, kumbaga, sa unang salpo, walang makakapagsabi agad sa atin kung anong ibig sabihin ng philosophy dahil hindi naman tayo ganun kataas ang atin. Pero naniniwala ako na sa Panginoon kaya niyang ipaliwanag maski anong antas ang ating pinag-aralan at kakayanan ng ating isip at puso para ma-absorb yung kaalaman. Okay. So, naniniwala ako na hindi patalimuhan, kundi yung focus lang. Baga, kung bibigyan natin ng halaga yung pag-aaralan natin, maski anong nais natin pag-aralan, yung focus natin, ibibigay natin. So, ako naniniwala na kaya natin pag-aralan itong mga bagay na ito. So, philosophy, anong ibig sabihin ng philosophy? Philosophy. Logic? Yeah, gusto mo yung sumasagot eh. Philosophy. Yan yung mga makikita natin kapag kasi-search natin yung philosophy. Okay? Hindi ko alam kung sino to, si Plato yata or si... Alam ko parang si Plato yan. Meron pa akong papakita sa inyo. Bakit? Nakita nyo na si Tinker ba? Tinker. The Tinker. Teka, punta muna tayo dito. Yan, nakita nyo na to? Si The Tinker? Yes. Yeah. Familiar ba lahat? All these? Hindi? Goodies? All these but goodies? Familiar sa'yo? Siya yung simbolo. Kaya pagka nag-sinerch mo yung philosophy, siya ang simbolo. Pinakita kasi siya ay nag-iisip. Okay? Another symbol ng philosophy ay yung ito, omega. Kasi ito yung final, di ba?
The beginning, tsaka end. Ibig sabihin ng omega is final state. Kung baga, end. Okay. Pero maintindihan natin yan kapag bigyan natin ng definition yung meaning ng philosophy. Sabi sa Wikipedia, ito, philosophy is a systematic study of general, di ba? Overview. It's a systematic study of general and fundamental questions concerning topics, existence, reason, knowledge, value, mind, and language. It is a rational and critical inquiry that reflects methods and assumptions. Sa simple way, the study of basic ideas, knowledge, truth, right and wrong, religion, and nature of meaning. O, naintindihan natin. Siyempre, hindi natin basta-basta maintindihan. Mas madaling maintindihan, tinagalog ko. So, pay attention. Kasi, malalim din yung katagalugan pag tinagalog. Pero alam ko, maiintindihan natin. Diba? Maiintindihan natin. Just, sundan lang natin yung takbo ng mga pinag-uusapan natin. Ito ay philosophy, sa Tagalog, filosofiya. Hindi ito yung pag-filosopo. Pag tinanong mo, nakakainis yung sagot. Yun yung ginawa lang nating maling paggamit sa word na filosopo. Kasi pag sinabing filosopo, bawat, yung araw, no? Yung matatanda, mga may age, o ano, diba naririnig niya si Pilosopong Tasio. Ibig sabihin, matalino itong si Pilosopong Tasio. Hindi ito mahirap kausap. Kumbaga, hindi siya yung pag tinanong mo, ang sagot pabala o yung iinisin ka lang, di ba? Pag sinabing pilosopo ka, it means marami kang kaalaman, talino. So, ang sabi dito, the basic study, ideas, knowledge, truth. So, Tagalogin natin. Lahat naman tayo, tinagalog ko ng sa abot ng aking makakaya. Yan. Ang filosofiya, gawin natin dito, ay isang maparaan, pag-aaral ng pangkalahatan, general, pangkalahatan, at pangunahing mga katanungan, fundamental inquiry tungkol about sa mga bagay o things o tema tulad ng pag-iiral. Ito yung existence. Pag in English, minsan sa Tagalog mahirap, pero habang pinakikinggan nyo yung sinasabi ko kanina, mahirap intindihin. Diba? Existence. Oh, tayo muna tayo lahat. Tayo lahat. Tayo. Oh, para walang antukin. Oh, kamayan yung katabi, kamayan. Oh, kamay. Okay. Shake. Ha? Shake. Oh, sige, upo ulit. Oh, para walang sayang yung pag-aaral kasi hindi na tayo, yung mga may edad, hindi na kayo makakabalik sa paaralan. Diba? Kayong mga nag-aaral, hindi ko alam kung anong kukunin nyo in college. Pero I'm sure, mas malaking chance, hindi nyo matitake up yung philosophy. Okay? Kasi itong philosophy, hiwalay na pag-aaral. Minsan, sa masteral lang pinag-aaralan. Okay, masteral's degree tayo ngayon. Mauna na yung high school nyo, kagad tayo sa masteral. Okay? Kaya, huwag natin sayangin. Okay. Pag-iiral, kasagutan, o kadahilanan, reason, kaalaman, knowledge, pag-iisip, mind, lingwahe, language, katotohanan. Ito daw yung mga bagay na pag-aaralan. Okay? Sundan nyo para tayo antukin. Katotohanan, dinagdagan ko na. Okay? Pinagsama ko yung simple at saka yung mahabang explanation. Lingwahe, language, so iba-iba ang lingwahe ng mga tao. Diba? Kanina English yung version, ngayon tinagalog ko. Katotohanan, truth, katotohanan, malaking bagay sa ating mga Kristiyano. Religion, wrong and right, tama at mali. Nature, kalikasan, at meaning of life, yung ibig sabihin ng buhay. Sa makatuwid, pag-aaral ng kabuuan ng
sangkatauhan. Ganun kalawak ang philosophy. Pag sinerch nyo pa, philosophy of yung sa engineering, covered niya, sa science, di ba? Sa doctrines, truth. Kasi tingnan mo, pag pinag-isa-isa yung lahat yan, ang ibig sabihin, lahat ng katanungan sa buhay mo, maski anong tanong, mapapunta sa science, religion, sa pag-iisip. Diba? Tama at mali. Bakit mahalaga? Bakit sinabi, okay, bakit sinabi na, ni Colossians, na, see to it, sa Tagalog, siguraduhin mo. See to it. Sa ibang phrase, make sure. Siguraduhin mo. See to it that no one, walang sino man, takes you captive. Takes you captive. Mahuli ka. Diba? Takes you captive. Through hollow and deceptive philosophy. Dito na papasok. Ang philosophy, maaaring yung philosophy ng iba ay hindi ka-agree. Okay? So, tingnan nyo. Two philosophers. Bawa si John Lennox. He is a scientist. He is a major in philosophy. Pero Christian siya. Yung mga physicist, si Dawkins, sabihin natin equal yung talino nila o mas matalino pa si Dawkins. Mga physicists, anong pinag-aaral nila? Physics, kung paano umiikot ang buwan sa atin, ang araw, tayo umiikot. Very vast yung kanilang pinag-aralan, including chemistry and lahat-lahat about physics. Katotohanan ng mga bagay-bagay. Pareho ng pinag-aralan. Yung isa mathematician, of course. Mayroon din kaalaman sa mathematics si Dawkins. Ano nangyari? Si Dawkins, atheist. Pinatutunayan niyang walang Diyos. Samantalang si Lennox, talagang ipinakikita niya ang katotohanan ng Diyos. Okay? Pinatutunayan niya ang katotohanan ng Diyos. Bakit nagkaganon? Iisa lang naman ang mga pinag-aaralan nila, ang katanungan nila ay iisa, pero ang kasagutan magkaiba. Total opposite. Ganito kahalaga na malaman natin kung saan natin kukunan yung tamang filosofiya na paniniwalaan natin. Okay? Saan natin kukunin yung filosofiya at paano tayo mag-iisip at mag-decide ng pagpili. Paano pagpili? Hindi, yung mga katanungan na to, parang simple lang, pero mahirap yung kasagutan. Okay? Mahirap yung kasagutan. Pero pinakikita ko sa atin ngayon, kung pagka nagkamali ka ng choice, pareho kayo ng tingnan, magkaiba kayo ng interpretasyon. Magkaiba yung magiging lakad niyo sa buhay. Isang hindi naniniwala sa Diyos at isang nananampalataya sa existence ng Diyos. So, bakit natin pinag-aaralan? Kasi, ang sabi sa Colossians, see to it that no one takes you captive. Walang makapanloloko sa atin through hollow, deceptive philosophy. Bakit? Meron kasi tinatawag na popular culture o mainstream culture sa panahon ngayon. Ano yung tinatawag na mainstream culture or popular culture? Ito yung kaisipan na laganap sa panahon natin ngayon. Okay? Sa panahon ng mga nanay at tatay at mga lolo natin, iba yung filosofiya, iba yung pag-iisip kung paano sila binrot up. Sa panahon ninyo, iba rin. Sa panahon ng mga nasa likod ninyo, iba rin. So, yung mga babies ngayon, paglaki nila, bigyan mo ng mga 10 to 20 years from now, magkakaroon na naman ng iba-ibang magsusulputang filosofiya na maaaring kabalitaran 40-50 years ago. Nagiging magkakaiba. Doon ngayon magsusulputan kung paano natin kinuha yung katotohanan.
pinipili natin yung katotohanan. Isang pinakasimpleng pagpili, okay, sa pagluluto. Sino nagluluto dito? Wala? Diba? May nagtatalo pa. Pagka magigisa ka, una bawang, bago sibuyas. Mayroong nagagalit. Dapat sibuyas muna, bago bawang. Hindi ko sasabihin kung ano yung kung saan ang pinipili ko. Kasi magiging bias ba? Pero meron dito, kadalasan pag Pilipino, una bawang. Pag Pilipino. Pagka mga Western, una sibuyas. So, Western, style. Diba? Tingnan nyo. Sumasagot ka agad kayo sa isang pinakasimpleng bagay. Diba? Paano pa yung katotohanan tungkol sa existence ng Diyos? O, merong magagalit siguro sa akin. Kapag sinabi kong pagka naglagay ka na ng suka, ihalo mo agad. Diba? Malamang, tuktukan ka ng nanay mo, ng lolo mo. Sinabi, huwag haluin muna. Mahihilaw yung suka. Ang sama ng lasa niya. Diba? O, magagalitan ka ng matatanda. Sinabi mo kapag ka naglagay ka na ng suka, hayaan mo kumulo muna. O, yung mga kabataan, hindi wala naman sa chemistry na. Hinalo mo yung suka. Sa mahalo lang yan. Pagkulo, huwag nang hintayin. Kukulo rin sama-sama yun. Diba? O, magkaiba ng paniniwala. Magkaiba ng iisa ang nais gawin. Magkaiba ng paraan. Ang gagawin ng dalawang kampo, magtatalo kung sino ang tama. Ganun ang nangyari sa atin ngayon. So, bakit natin sinasabi yan? Sapagkat, tingnan niyo yung, sino rito ang mahilig sa movies? Movies. Ako mahilig ako sa movies eh. Okay? Mahilig ako sa movies. Siguro napanood yung Marvel. Si Thanos. Kontrabida-bida. Kontrabida. Diba? Ang mga bida, ang nais nila is to preserve at ibalik yung nawala nung pinisnap ni Thanos. Pero ang purpose ni Thanos, alam niyo ba? To cleanse the universe. Sama ba yun? Kasi nakita niya yung kasamaan. Yung kakulangan ng tao. Ginagawa akong relevant sa pagiging Kristiyano. Yung Marvel. Okay? Sabi niya, nais kong baguhin. Walang kayang may gawin, walang mayroong puso na kayang mag-decide. Sabi niya, I am the only one. Kaya, naniniwala siya, matibay ang paniniwala niya na kailangan ng cleansing. So, ginather niya lahat ng stones para magkaroon siya ng power. But God has the power. Ito ngayon yung nais ng kaaway. Gagawin kong spiritual sa panahon natin. Okay, mga Kristiyano. Ang nais ng Panginoon, i-destroy yung world. Saan mo babasa yun? Sa Revelation. Basically, what He wants to do is to cleanse. Ibalik sa dating original na status. Nung mabuti pa ang lahat. Nung after 7 days, ang sinabi niya, everything is good. So dahil sa kasalanan, naging marumi. Ito ngayon yung pinipreserve ni Satan, ng kaaway natin. Through movies, through sa school, bawal nang mag-pray, bawal nang magbasa ng Bible. Sa US, tayong mga Pilipino, gaya-gaya. Gusto rin natin gayahin. Ilan ang gender sa kanila? 100,000. Padami ng padami. Sabi ni Trump, ibalik natin sa 2. Kinakailangan pang gumawa ng batas para ibalik sa 2 gender. How stupid, di ba? Ang world na to. May naniniwala o walang naniniwala? Ang daming naniniwala. Inaaway yung government. Bakit? Tingnan nyo, paano natin makikita yun? Ang nais ng kaaway ay instill sa atin, i-program. Ito, tandaan natin yung word, mind programming. Sino dito ang
Magaling sa computer. Mind programming. Merong programming dyan. Pero, naniniwala ba kayo na kaya i-program ang mind? Naniniwala kayo? Hindi. Kung ano yung paniniwala natin ngayon, i-produkto ng mind programming nung nagsimulang kinausap ng devil si Eva. Mind program na agad. Anong sabi niya? Is it truly? Totoo nga ba na kapag kainhain mo yun, ikaw ay mamamatay? Tunay bang sinabi ng Diyos yun? Sabi niya, mind programming. Anong sabi niya? Hindi totoo yun. Kapag ka kumain ka niyan, tatalino ka. Malalaman mo ang mali at tama. Naniwala siya kanino? Kay? Sa serpent, sa devil, sa dragon. So, hindi natin pwedeng sabihin kasi hindi halata, hindi in front na ay po kita, tuloy na sa akin. Diba? Hindi ganun. Pag-iisipin ka niya. So tayo, ganun din ngayon ang strategy ng kaaway. Minamind program tayo sa pamamagitan ng mga hilig nating panoorin. Diba? Sinong masama sa Marvel? Si Thanos. Kasi gusto niya, hindi niya i-destroy. Mali yung pagkakaisip natin kung sin. Gusto niya i-cleanse. Tatanggalin lang niya. Babaguhin niya, bibigyan niya ng restart. Okay? Para maging maayos. Kaso hindi perfect yung plan niya. Hindi perfect. Ang Diyos perfect. Kasi ang sabi niya, I will destroy because I will renew. There will be a new Jerusalem, a new earth, a new city. At lahat ng pangako niya na magiging mabuti, hindi na magiging mahalaga sa inyo ang pera sapagkat ang aapakan mo ay ginto. Wala nang value ang pera. Wala nang araw sapagkat ang liwanag ko ang magiging inyong ilaw. Diba? Lahat ay magiging malinaw sapagkat kapag tayo ay face-to-face na, lahat ng iyong katanungan ay may kasagutan na. Bibigyan ko kayo ng bagong pangalan. Ang Jerusalem magkaroon ng bagong pangalan. Ang Panginoong Hesus may bagong pangalan. Dadamitan ka, yung katawan mo ay babaguhin niya. Hindi na katulad ng katawan natin ngayon. It will be a spiritual body, sabi namin. Pero hindi yung ano natin. Ini-explain ko ngayon na ang filosofiya ng paggunaw ng mundo ito, yun ang pinipreserve ng kaaway. Yung way of life natin ngayon, yun yung gusto niyang mahalin natin. Halimbawa pa, yung pagmamahal sa pamilya, yun yung ini-instill niya. Yun ang purpose mo. Magtrabaho, i-provide ng pamilya, maging mabuting asawa. Mabuti, di ba? Pero, hindi natin halata, tinanggal niya sa equation ng dapat natin gawin, ng lahat ng kabutihan ng dapat natin gawin at isipin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ulitin ko. Maski ikaw ay mag-provide, halos mamatay ka na sa pag-provide sa pamilya mo. Walang halaga lahat yun. Hindi yun magiging ticket mo para makapunta sa langit at mag-gain yung approval ng Diyos na itong pinaglilingkuran natin. Hindi yun. Lahat kung ang purpose mo, ang iniisip mo ay i-continue, i-preserve, ayusin ang buong mundo. Napaka-noble naisip. Gusto maging maayos. Walang pollution. Okay? Yun ang gusto ng tao. Walang pollution. Walang gera. Walang away. Lahat ay mayaman. Sino dito ang gusto manatiling mahirap? Siyempre wala. So, ang pangarap ng lahat, walang mahirap, lahat nasasagot ang pangangailangan. Hindi ko nyo nakikita kung saan natin matatagpuan yan. Sa paraiso, di ba? Gusto ng tao maging paraiso itong mundong ito. Pero hindi na pwedeng maging paraiso ulit. Hindi na pwedeng maging paraiso ulit. Maski anong gawin ng tao, ang mangyayari, pabulok ng pabulok ang mundo natin. Maski naisip natin, tinuturuan tayo ng kaaway. Ito ang dapat natin gawin. Anong ginagawa ng kaaway? Pinakikilala niya that He is the Savior, not Him.
Kasi gusto kong ayusin. Gusto kong irespeto yung isip nyo. Oh, what is wrong with love? Diba? What is wrong with love? Kung totoo ang Diyos natin, bakit minahal ko si Diego? Excuse me, Juan, mahal mo si Diego? O ano kaya babae? Si Stella, gusto si Eva. Hindi pwede yun. Kasi hindi yun ang design ng Panginoon. Eh, nagmamahal lang naman ako. Masama ba yun? Nagmamahal? Pero, tinanggal natin sa equation yung Diyos, yung tunay na love. Oh, ang sabi na ng mga movies, love is an emotion. Love is an emotion. Lahat ng mga romantic movies. Love is an emotion and do what is necessary, what your heart dictates. Yes or no? Diba yun ang sinasabi ng mga movies? At sold out tayo. Pero nakakalimutan natin na ang love, the word, ay isang noun at isang verb. Isang noun, pangalan, di ba? No, at isang verb, action word, di ba? Sa isang tao, maaaring pag in-apply natin yung pag-ibig, ito ay either noun or verb lang. Okay? Sa mga married couple, it could be a noun or a verb. Depende sa ating filosofiya. Okay? Depende sa ating filosofiya dahil kung ano yung pinaniniwalaan natin. Halimbawa, dahil gusto mong pakainin yung nais ng puso mo, yun yung nagdidictate sa'yo. At ang pinifeed ng mundong ito, pinakailangan mong sundin ng puso mo para ano? Ang maging maligaya. Yun ang ina-after ng buong mundo. Maging maligaya. Magiging maligaya ka nga pansamantala, pero ang ginagawa ng kaaway, binibigyan tayo ng filosofiya na kaya nating maging maligaya. We could achieve true joy without God. Okay? Itong mundong ito, gusto nating i-preserve. Kumikiling tayo sa nais ng kaaway. Mukhang tama. I-preserve natin. Hindi ko pinopromote na sirain natin. Kasi, originally, yun ang trabaho ng tao. I-nurture yung creation ng Diyos. Kaso ibinigay natin sa kaaway yun, nung siya yung pinili nating paniwalaan. Okay? Kasi pinoprogram nga niya tayo na mag-isip. Mind programming. Diba? Pinoprogram tayo. Paano natin madidetermine? Lilinawin ko. Kung ang kaligayahan na hinahanap mo ay hindi kasali sa equation na yun, ang Panginoong Diyos. Yun ay galing sa kaaway. So, hindi ako prophet of doom. Okay? Ini-interpret ko lang kung ano yung nakasulat sa Bible, sa Revelation, na darating ang oras, darating ang time, kukunawin na Panginoon itong mundong ito sa kanyang muling pagbabalik. Paano ngayon tayo prepare? The real purpose kung bakit sinasabi ito is to prepare us para dun sa second coming ng Panginoon. Whichever comes first. Kung mamatay ka ngayon, you are prepared. Habang naghihintay ka, you are prepared. Diba? Kaya nga may communion tayo. It is a preparation for our minds and our hearts na dadating ang Panginoon sa hindi natin inaasahang pagkakataon. But we are ready. We are aware. Okay? We are aware. By doing yung command niya. Do this in memory of me. Okay? Sabi niya, do this in memory of me. Illustration. Paano ginawa ng kaaway? Na ano yung isa pang gawain ng kaaway? Kuha tayo ng isang magandang illustration. Unang-una, okay. John 3:16. Punta tayo sa John 3:16. Favorite nating lahat. John 3:16. Okay, bali ako. John 3:16. Hindi lang ang mundong ito. Within the Christian community, meron ding nagtitwist. Ano ang warning ni Paul? Ang Antichrist, ang false prophets, mga galing sa loob ng
ng church. Okay? Gagaling sa loob ng church. So, sa palagay nyo, yung John 3:16, ititwist niya kaya ano? For sure. Pero hindi natin mahalata. Maraming hindi nakakalata. Sino rito ang naniniwala na malulus niya yung salvation? Sino naniniwala? It's okay kung naniniwala. Sino yung mga naniniwala na hindi niya malulus ang kanyang kalitasan? Taas ang kamay. Okay? Yung nahihiya, huwag mong taas na. John 3:16. Patutunayan natin John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. This is salvation. Okay? Who caused salvation? God. The reason of our salvation is only Son. What is required for us? We have to believe. If this is from God, who is powerful, omnipotent, wala makapangyayari, omnipotent. Those who believe are mortals. Walang makapangyayari sa kanya. Siya ang nagsabi. Anong reason? Dahil sa pag-ibig niya. Ito yung tinatawag ko kanina pag-ibig. Noun or verb. Is this a noun or verb? Ang sabi dito, for God so loved the world. Okay? It is a verb. Ito ang kagandahan. Kapag in-analyze mo yung word na love, pagka pinatungkol sa Panginoon, it becomes also a noun and also a verb at the same time. Paradox. Maraming paradox sa Bible. At ang ibig sabihin ito, ang lahat ng sikreto, maraming sikreto ay nabibilang lamang sa Panginoon. Hindi lahat ibinibigay sa atin. So there are paradoxes na hindi natin kaya i-explain. Like yung free will natin at saka yung sovereignty ng Diyos. It happens at the same time. Nangyayari na pwede natin piliin, dito pumapasok na naman yung paradox, na pipiliin natin, pero ayon sa nais ng Panginoon, sa design niya. So paradox na naman yun. For God so loved the world, but God is love. Hello? Yun. Ang Diyos ay pag-ibig. Now, ang mahal ng dahil sa pag-ibig ng Diyos, kadahilanan, reasoning. Dinesign niya, even from before the beginning of time, na iahandog niya yung anak niya. Kumbaga, alam niya na agad. Hindi ito yung, nakita ko, sinong maninili sa akin. Nung dinesign niya na gawin tayo, at ibibigyan tayo ng free will, alam niya agad from beginning to end, kung anong magaganap. Kung anong magaganap. Hindi ko mapapatunayan sa inyo kung paano siya mamimili yung election. Hindi yun yung point natin ngayon. Pero, tingnan nyo, kung ang Diyos ang nag-design, papalpak. In the end ba, pagpili sa'yo, somewhere along the road, sasablay ka, alam niya o hindi? Alam. Okay. So, ibig sabihin, hindi nakabase dito sa mortal na to, yung salvation niya. Hindi nakabase sa kanya. Nakabase based on God, who is omnipotent. So, by this logic, hindi mo malulus yung salvation. Kasi siya ang lahat ng design. In the end, hindi mo malulus. Maski anong pagpag mo. Anong kailangan lang natin? Believes. Dito magkakaroon ng debate. Kinakailangan mo mamili. Yes,
Nakalagay sa Bible yung apostasy. Kaya magbago ng puso natin. Sino dito ang consistent ang heart? Hindi magbabago ang puso sa Panginoon. Sino makakapag-assure gagawa ng awit, kanta, ng may melody at magsusumigaw? Hindi ako magbabago, Panginoon. Maski ang pagsubok ibigay mo sa akin, hindi kita tatalikuran. Sino ang may kaya dito? Taas ang kamay. Kasi ipapako ko sa krus. Perfect ka. Walang puso dito, merong puso dito na makapagsasabi na itong puso dito, from start to finish, hindi magbabago. Diba? Meron nga nag-claim, pumupos siya yung pagmamahal niya sa kanyang asawa. Nagsimula sila labi-dabi nung mag-girlfriend. Nung matanda na, parang kapatid ko na rin siya. Naririnig niya o hindi niyo naririnig yung gano'n? Naririnig. Katotohanan niyo. Naririnig. Hindi dapat gano'n. Hindi consistent ang puso ng Diyos. Of all things, sabi ng Bible, the heart is the deceitful of all. Lahat daw, sa lahat ng bagay, itong puso ito ang deceitful. So that means, hindi nakabase dito sa mortal na ito, dun sa believer. Dito, dapat nakasalalay yung salvation natin. That means, hindi mo malulis yung salvation. Kung magpapatuloy ka lang, ang sabi kasi ng Panginoon, remain in me. Remain in me. Kapag ka, ibig sabihin, mayroong chance na gusto mong magbago pagdating doon. Ipanalangin mo na hindi mangyari yun. Paano mangyayari yun? Magpapatuloy ka lang sa Panginoon. Anong pinagagawa sa'yo? Eto, deny thyself. Hindi madali. Take up thy cross. Lalong hindi madali. Pahirap ng pahirap. Follow me. Progressive po yan. Akala niyo pinakamahirap yung deny yourself? Hindi. Yung follow me. Ang pinakamahirap dyan. Progressive yung pataas. Pahirap ng pahirap. Sa buhay ng tao, habang tayo ay lumalakad sa Panginoon, iba-ibang filosofiya ang makukuha natin sa mundong nilalakaran natin. Kaya ang sabi niya ng Panginoon, di ba? Uhugasan ko yung paa niyo. Bakit? Nilinis na kayo. Pero, naalikbukan yung paa niyo. Nagdudumi. Kasi naglalakad pa tayo dito sa maruming mundong to. So, bakit natin gustong umayon sa nais ng kaaway na i-preserve to? Sino dito ang nalulungkot nung nabasa yung Revelation? Ako. Nalungkot ako nung first time kong binasa yung Revelation. Lord naman, sayang naman. Bakit? Bata pa ako nung nag-aaral pa lang. Hindi pa ako nagkakakotse, wala pa akong girlfriend. Gugunawin mo na. Mali pa yung interpretasyon ko. 144,000, ang kunti naman. Wala bang hindi ako kasama doon. Kasi sasablay ako. Nalungkot ako. Nung first time ko, mali yung interpretasyon na, yung 144,000. During that time, ay mga Hudyo yun. Hindi tayo mga Gentiles. Yun yung mga last 144,000 na hindi nila dinumihan yung kanilang kamay sa Panginoon. By that time, pag binasa natin yun, lumalabas kasi nilift na yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ang kanilang kaligtasan, nakasalalay na sa works. That's during the time na nakabalik ng Panginoon. Napakahirap. Maaaring i-challenge nyo ako dun sa interpretation nyo. Basahin natin yung Revelation. Mali ako. Katulad nung bata pa ako, mali ang interpretations ko. Mostly, kung nabasa ko yung Revelation. Pero ito yung nais kong i-share sa atin ngayon. Nalungkot ako. At alam ko, marami dito nalungkot. Kung mamaya ay babalik na ang Panginoon. Kabaliktaran dapat ang nais nating mga Kristiyano. Kakampi natin dapat si Thanos. Dahil nais niya i-cleanse. Ang kulang lang ni Thanos to represent God dahil hindi lang cleansing ang nais ng Panginoon, babaguhin niya. Babaguhin niya. So tayong lahat, kakampi tayo ng Marvel, ng Avengers. Ang nais ng Avengers i-preserve at iligtas yung lahat ng nag-perish doon sa snap ni Thanos. Pero ang nais lang ni Thanos, pwede nating tingnan yun doon sa Revelation, sa story ng Revelation, sa prophecy ng Revelation, na
Actually, yung mga mamamatay doon sa Revelation ay mga judge na hinusgahan na ng Panginoon. Wala na doon yung mga pinili niya. Tayo, wala na tayo doon. So, kung 1/3 yung unang salpo, patay agad. Pinakikita lang, dinidisplay lang ng Panginoon kung ano yung magiging kalalabasan ng pagtalikod sa Kanya. Pagtalikod sa Kanya. So, balik tayo dun sa mga romantic films. Tayong lahat, nais din natin. Mabuti mangyayari. Susundin natin yung nais ng puso natin. Uulitin ko, sa lahat ng nais ng mangyari dito sa mundo ito, laging sa equation, wala ang God. Hindi kasali ang God. Hindi kasali doon. Ang lahat ng kabutihan lang gagawin ng mga heroes, ng mga bida sa film. Kaya kapag tayo nanonood, gamitin natin ito para maging bagong filosofiya na hindi natin gagamitin yung mainstream culture na laganap ngayon. Kaya nga tayo ay holy, pinili. Ibig sabihin, you are separated from this world. Separated from this world. Tingnan nyo sa Kristiyano to. First time kong narinig yung once saved, always saved. Kumontra agad ako. Sabi ko, hindi. Kasi yung normal na pag-iisip ng logical way of thinking. Imposible itong ano na to. Once saved, always saved. Pero yun ang tinutukoy na ako. Pero ano mong ginamit ng maraming Kristiyano dito, naniniwala? A license to sin. Yun ang mali. Doon sa once saved, always saved is to be a license, lisensya. Alam mo, kadahilan ang reasoning ng mga taong naniniwala, lalong-lalo na sa once saved, always saved. Alam na ng Panginoon na magkakasala ako. So, hindi nila inaawat ang kanilang sarili na gumawa ng kasalanan sapagkat nakita na rin yung Panginoon. Saan makikita sa Bible yung ganong klaseng reasoning? Wala. Hindi biblical yun. Pero biblical, yung once saved, always saved. Sa John 3:16 pa lang, makikita na natin. Bakit? Dito nakasalalayo sa katotohanan that Jesus is the truth. Katotohanan. So kung maghahanap ka ng filosofiya, dapat sa philosophy na itinuturo ng Bible. Okay? Dahil dito nakasalalay. Balik tayo dito. Sabi niya, ito ang may design. Ito yung kadahilanan ng kaligtasan natin. Hindi ko nga. Sumobra gigil ko eh. Ito yung kadahilanan. At ang kadahilanan na yan ay katotohanan. Truth. Kung hinahanap ng philosophy ay kasama sa hinahanap ng philosophy ang katotohanan, ito ay matatagpuan kay Jesus. So, ang lahat ng ito, ang totoo, nakasentro lang dito kung ano yung totoo at kung hindi. Kaya tatanungin yung tama at mali kung ano yung tamang filosofiya. Naalala niyo naman si Dawkins kanina, tsaka si Lennox. Parehong matalinong tao, parehong scientist, parehong philosopher, pareho ang intensyon, malaman ang katotohanan. Yung isa pinili na paniwalaan na walang Diyos. Yung isa pinili yung ebidensya na nasa Bible, kaya naniniwala siya na may Diyos. Sa palagay niyo ba si Dawkins hindi nabasa ang Bible? Binasa niya yun kasi ang bala niya sa debate. Well, first, talo pa tayo nun. Si Dawkins. First name niyo ba? Richard? Si John Lennox. Lagi silang nagpatalo. Patay na si Dawkins. Si Lennox. Parang 80 may gitna. Pero masarap pakinggan yung tao niya. Marami tayong matututunan.
So, kung ang existence o pag-iiral yung ating hinahanap, nasa Bible, Genesis 1:1. In the beginning, God. Ano daw yung meron? Before the beginning, God. Ano sabi ng science? Big Bang. At nagkaroon ng pagsabog at pinili ng mga dead elements na mabuhay. Ang pananampalataya sa Bible, mas maliit pang pananampalataya ang kailangan mo para maniwala sa sinasabi ng Bible kaysa sinasabi ng mga scientist, hindi ng science. Ang mga sinasabi ng scientist, ulitin ko, ang scientist ay nag-aaral ng science. Ang science ay kinreate ng Diyos. So, ini-interpret ng scientist na sa pasimula daw, kaya nagkaroon ng buhay, yung mga dead elements, dahil sa pagsabog na yon, yung nagkataon lang yung perfect condition ng mga proteins at saka ng pagsabog mataas na pressure, kung ano pang mga nagdoon, na buhay, karoon ng buhay. Hindi pa mas malaking pananampalataya ang kailangan mo na halimbawa ang isang molecule na walang buhay dahil lang sa perfect condition na buhay, samantalang sinabi ng Diyos na in the beginning, God, parang ganito, in the beginning, I am. Sabi ng Panginoon, in the beginning, I am. So wala lahat, siya lang. And then, kinreate niya yung light, kinreate niya yung earth, kinreate niya yung water, kinreate niya yung stars, tapos inayos-ayos niya sa 6th day. I decide, i-create ko si Adam and Eve, i-create ko kayo, bibigyan ko ng buhay, hahayaan ko siyang mamili. Kung pipiliin niya ako o hindi. Yun ang philosophy na matatagpuan natin sa Bible. So, mahalaga kaya na magbasa tayo ng Bible? Palagay. Ganun kahalaga, di ba? Kaya, balik tayo. Bakit kaya nais ng pastor niyo na magbasa tayo ng Bible? Sino dito ang nagsasabi malapit na bumalik ang Panginoon? Either nalulungkot kayo o hindi. Depende kasi sa edad yan. Kasi nung kasing edad nila ako, nalungkot ako. Pero nung ngayon, iba na yung mentality ko, yung condition ng heart ko, it's okay. But I don't prefer it. Kumbaga, nananalangin pa ako sa Panginoon. Hindi pa ako nandun sa condition ni Paul na, come, o ni John, di ba? Ang panalangin nila, Lord Jesus. Gusto na nilang matapos ng kanilang mga paghihirap. Na-observe ko ganito eh. Kasi habang tumatanda, sila nanay ko, it's okay. Gusto nila, mamaya lang. Matapos ng paghirap, at ang news tatay, mamimili ka. Next month pa, o ngayon na. Hey, mamaya na, let's go. Diba? Dapat gano'n. Bawa, sabi ng angel of God, walang lilingon sa Sodom and Gomorrah. Diretso. Diba? Pag dinig ng trumpeta, tingin agad sa langit. My salvation is here. Huwag lilingon. Diba? Hindi ibig sabihin na, huwag natin panginayan sa panahon natin. Hindi naman pag lumingon ka, kung akit ka na sa langit, magiging bilang absurd ka, buligat ka. Malas naman. Ano ako? Kasi may naman sa akin na bungguan mo eh. Napatingin ako naging pillar of salt. Diba hindi? Ang ibig lang sabihin, huwag natin panghinayangan kung ano man yung iiwan natin dito kasi papalitan naman ang mas maigi. Kailangan malaman natin yon para hindi tayo manungkot mga kabataan. Gugunawin ang mundo. Babaguhin yung katawan mo. Diba? Meron kang mga gusto, diba? If you have anything to change in your body, what will it be? Gusto kong tumako sa ilong ko. Gusto kong tumangkad ako. Diba? Gusto kong kumapal ang buhok ko. Gusto kong kulinis ang mukha ko. Gusto kong puti. Gusto kong mas dark. Gusto ko. Kumbaga, gano'n. Hindi mahalaga yun kasi papalitan ng mas maigi na Panginoon yan. Diba? Gusto kong wala yung mga pimples ko. Hindi na magiging mahalaga kasi magiging perfect yung body. Kailangan malaman niyo yun. Ngayon pala, na dahil hindi perfect yung paano-anyo,
maski sa paningin niyo. Sino dito napapangitan sa sarili niya? Wala. Hindi ako naniniwala na mayroong tao na napapangitan sa sarili niya. Kasi matagal tayo tumingin sa salamin. Diba? Sir? Oh. Diba? Ngiti pa. Anong ngiti ang gagawin ko sa classmate ko? Diba? Paano ngiti ang gagawin ko sa crush ko? Kailangan handa. Ganyan na. Hindi ko ipapakita yung buong ngiti ko. Hindi ka ngiti sa crush mo, nakita nga lang alam mo, di ba? Hindi ka tatawa na gano'n. Pinag-iisipan mo yung best na mukha mo. Walang tao na hindi gusto at mahal yung self nila. Lahat tayo nagmamahal sa self natin. So, itong mundong ito, pag hinunaw ng Panginoon, is alright kasi babaguhin ng Panginoon. Diba? Babaguhin ng Panginoon. Bakit? Ano ngayon yung tamang paghahanda? Ang mga signs ba ng gera? Sa muling pagbabalik, yun ba ang aabangan natin? Yung famine? Gera? Itong mga signs ba ang nais natin tingnan? Hindi dapat yun. Ang dapat natin tingnan, balik tayo dito. Ano ang dapat na inaabangan natin? Ina-watch out natin mga Kristiyano. O, listen. Ito ang maaaring maging downfall ng iba. Sabi dito, at that time, ito na yung pagbabalik ng Panginoon. Okay? At that time, so sinisignify na, ito na yung pagbabalik ng Panginoon. False messiahs and false prophets will appear and perform great signs and wonders. Perform great signs and wonders. Anong ginawa ng Panginoon nung nandito? Great signs and wonders. So gagawa rin siya ng mga miracles. So, marami ang madideceive dahil ito ang inaabangan. Yung mga great signs and wonders. So, wow! Si Jesus Christ to. O kaya, representative ng Panginoon to. Kasi gumagawa siya. Pinagsasayaw niya ang sign. Nakapagpagaling siya ng nabubuhay siya ulit. Nag-resurrect. Kaya niyang gawin yun. Kaya alam ng Panginoon. Great signs and wonders. Gagawa siya ng kababalaghan. So kapag hindi tama yung filosofiya na pinaniniwalaan natin, yun ang inaabangan natin, mga great signs and wonders. Gusto natin yung mga miracles, gusto natin yung mga mystical and magical, mapapapaniwala ko tuloy. Huwag yan ang aabangan natin, yung great signs and wonders na mangyayari. Kasi ang sabi niya, ang reason niya is to deceive. Ayan to deceive. If possible, yung elect. Huwag nating abangan yung great signs and wonders. Ang sabi niya, kasi yan yung gagawin ng kaaway. Ito, he wants to deceive us, even from the beginning. Signs in the age of, watch out that no one deceives you. Ano yung pinakamalaking nangyayari ngayon? Yung truth, ginagawang lie. Yung katotohanan, ginagawang lie. Anong tawag doon? Deception. Ginagawang mali yung katotohanan. Okay? So maraming mga prinsipyo na ngayon na nag-i-exist sa panahon natin na mga mali, pero ina-accept ng society. That is a lie. That is a deception. That is a deception. So, sa panahon natin, hanggang nung mga nakaraan pa, walang hihigit pa sa deception ng kaaway na ginagawa ngayon. Tingnan niyo yung deception nito. Kasi, Bible to Bible, religion to religion. Nabalitaan niyo po ba to? Nabalitaan niya? Anong sabi ng Pope? Anong sabi ng Pope? All religions are paths to God. Lahat daw ng klaseng religion, Hindu, Muslim, lahat ng maisip natin are all paths to God. Meron pa siyang analogy. They are like different languages that express the divine. Okay? That express the divine. Obvious na, di ba? Pero,
Dahil nagkamali yung Pope dito sa pag-declare niya ng tunay na paniniwala ng doktrina nila, kinakailangan mayroong magtanggol at mag-cover up. So palagay mo ba, hindi yun ang ginagawa ng enemy? Is to cover up the lies na magmumukha siyang truth. Yun yung deception. Ulitin natin. Yung interpretation, babalik na rin niya. Hindi yan ang ibig sabihin ng Pope. Okay. Tingnan natin kung ano yung sinabi ng isang writer na pinagkakatiwalaan sa mundo ng mga Katoliko. Okay? Remember, I'm not against the Catholics because mahal lang Diyos siya, nais iligtas ng Panginoon. Pero kung nananatili pa rin ang mentality natin doon sa paniniwala ng religion na to, religion cannot save you. Hindi yun ang itinuturo ng Biblia natin. Okay? Tingnan nyo yung explanation ng isang writer ni Tom Hoops. Ito siya. Siya ang nagbigay ng interpretation. Ang first check daw for catechism is to know, kasi pinaparaphrase daw ng Pope yung kanyang sinasabi. Yun ang unang cover-up reason niya. Sabi niya, sa first part daw ng catechism na yun, ito, pinaparaphrase daw. What comes right before and after dapat, kailangan malaman. Ang sabi niya, right before it, bago dun sa particular catechism verse nila, it's about truth in the faiths. Faiths, ibig sabihin, hindi lang ng Catholicism. And says about Muslims, together with us, they adore one merciful God. I beg to disagree. Ang Diyos ng Muslim at Diyos ng mga Kristiyano ay hindi isa. Magkaibang Diyos yung sinasamba natin. Sapagkat yung Diyos nila ang sabi, hindi raw Diyos si Jesucristo. Yung Diyos natin, sabi niya, mahal ko yung anak na yan. My only begotten Son. And I love Him. And He is one with me. Diba? Sinasabi yun ng Diyos natin. Ang sabi ng Diyos ng mga Muslim, si Jesus ay tao, propeta, at higit pa si Muhammad kaysa kay Jesus. Walang higit kay Jesus sapagkat siya ay Diyos, siya ang omnipotent. So magkaiba tayo ng Diyos. Sino ang unang nagsabi na si Jesus ay hindi Diyos? Ulitin ko ito, nasabi ko na before. Sino? Si Satan. Nung sinabi niya na, kung totoong ikaw ay ang anak ng Diyos. So, in a sense, sinasabi ni Satan, nung tinempt niya si Jesucristo, hindi ka tunay na anak, hindi ka Diyos. Kumbaga, kapag sinabi mo na, talaga bang kapatid ka ni Lawrence? Oh, di ba? Sina-challenge ko kung magkapatid nga sila o hindi. Ganon din, yung challenge ng kaaway, ng devil, si Jesus Christ, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mong tinapay itong batong ito. So, in that sense, sinasabi niya na hindi Diyos si Jesus Christ. Satan. Meron itong paghahambing. Ang Diyos ng mga Muslim, sabi, hindi Diyos si Jesus Christ. Ang sabi ni Satan, hindi Diyos si Jesus Christ. Sino mayroon ang Diyos nila? Kaninong idea yun? Diba? Logic. Simple lang. Pero kinakailangan natin makita yun. Huwag natin paniwalaan. Agad-agad. So, imposible sabihin natin na ang lahat ng religion will lead to one God. Dahil yung mga Buddhist, hindi rin yun ang tinuturo. Imposible. Nabanggit ba si Jesus doon? Hindi. Anong sabi ng Bible? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tanging sa pamamagitan ko. Hindi pwedeng lahat ng ito, lahat ng kanal, papunta sa isang dagat. Maaaring totoo sa nature, pero hindi yun. Hindi ito parang different languages that pertains to one divine person. Hindi. Maling-mali ito. Hindi niya basta-basta makakover up. Ha? Ang sabi niya pa rito, right after it, right before, right after, sinabi yun,
teaches that those who through no fault of their own do not know the gospel, ibig sabihin, hindi narinig ang gospel ni Jesus Christ or His church, but who nevertheless seek God with a sincere heart and moved by grace, try in their actions, do His will, they know it true, dictates their conscience, those may achieve eternal salvation. So, yung mga hindi raw nakarinig sa gospel, do you think yung mga kausap niya rito haven't heard the gospel of Jesus Christ? Hindi niya narinig? Narinig na nila. Ang pinepertain nila dito, sa verse na to, ay ang Romans 2:14 to 16. Yun yung sabi na kung yung mga hindi nakarinig ng salita ng Diyos, they don't have the law, it is the law in themselves, yung conscience nga nila, doon sila huhusgahan ng Panginoon. Huhusgahan sila ng Panginoon. So, hindi yan yung interpretation na yun. Those people, hindi nag-pertain sa Romans 2:14 and 16. Hindi yun. So, I don't think nagpo-fall in line sa Bible yung catechism nila. Kung yun yung sinasabi nila na ang lahat ng reliyon papunta sa isang Diyos. Hindi pa rin acceptable yung explanation niya. Number 2, so inconsistent sila, no? Inconsistent doon sa Romans 2:14 and 16. Should be from the Word of God. Kasi ang sabi ng author, here is one way I think of it. Halimbawa, kapag sinabi ko dito na ito yung interpretation ko, galing sa akin yun. So, hindi, kapag nag-preach ako sa atin, hindi ko tina-translate in my own thinking. Pinipresent ko lang kung ano yung filosofiya, katuruan, na pinapakita ng verses ng binabasa natin. Okay? Kasi, if I think, yun yung sasabihin ko, magkakaroon ako ng disclaimer. Pero, it should be from the Word of God, based on the Word of God lagi. So, nag-umami na kagad yung author na to, sa palagay lang niya to. Sa palagay lang niya. Which is inconsistent sa Word of God. Number 2, alam niyo ba na naniniwala ang mga Catholics sa infallibility ng Pope? Hindi siya nagkakamali. Ito ngayon yung interpretation nila. When the Pope says something in magisterial document, ibig sabihin, parang pag magagawa siya ng declaration, parang letter ni Paul, what Catholics believe then, the charism of papal infallibility comes into play. Hindi daw magkakamali ang Papa doon sa sasabihin niya kapag ang purpose is magisterial. Catholics must give obedience of faith. So, dinidictate kagad na kinakailangan mong maniwala. Bibigyan ko kayo ng isang example. Ang sabi niya, dapat ang mga pare hindi mag-aasawa. So, isang magisterial document yun na dineclare ng Pope several hundred years ago na yung mga naunang Pope. So, lahat ng pare tuloy, hindi nag-aasawa. Meron bang sinabi sa Bible na ang mga pare hindi mag-aasawa? Meron bang sinabi? Binabasa kayo? Wala. Yung mga Levites, yung mga Aaronites, nag-aasawa. Actually, doon lang sa lahi nila, sa tribo nila. So, imposible maging infallible o hindi magkakamali sapagkat dito pa lang, mali na agad yung sinabi ng Papa. Okay? Ito pa ang hindi maganda rito. Acceptable dapat sa ating mga Kristiyano. Okay? Kasi nire-represent mo, if the Pope represents God, Jesus Christ, dapat consistent ka doon sa nire-represent mo. Diba? Kung ako ay ambassador ng Philippines sa US, I represent my country. So, kung anong sasabihin ko, yun ang stand na bansa ko. So, mayroong mga ambassadors ng China dito, kaaway siya ng mga tumutulisa dahil dun sa ginagawa nila sa South Philippine Sea, West Philippine Sea. Diba? So, ganun din to. Kung siya ay ambassador ng Panginoong Jesus, eto ngayon ang sabi ko nila. But, when the Pope says something in an informal setting,
there is no expectation of infallibility. Pagka hindi, depende rin sa lugar na kung saan nagsalita ang Pope. Halimbawa, nakita niyo ako sa labas, hindi dito sa church, pwede ako magkamali. Pero pag nandito ako, salita ng Diyos ang maririnig niyo sa akin. Hindi ako pwede magkamali. Paano nangyari yun? Kasi ang Panginoon, mga pa nasa templo o nasa streets, isa lang ang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Katotohanan. Maski sino ang kaharap niya, kung ang mga Pharisees yung kaharap niya, sasabihin niya yung katotohanan. Kaharap niya sila sa chaos, katotohanan din. Depende ngayon sa pag-accept ng kausap niya, kung i-accept yung katotohanan na sinasabi ni Jesus, o hindi. Sino yung mga tumanggap sa Panginoon? Yung mga mangingisda na. Katotohanan pa rin yung sinabi niya. Sa mga kaparihan during this time, sinasabi, you are hypocrites. Mga hypocrites kayo. Hindi totoo yung sinasabi niyo. Hindi niyo naaalam ang sinasabi niyo. So, ibig sabihin, kapag ka nandito ka sa isang lugar at sa ibang lugar, magiging inconsistent ka as being ambassador of Jesus Christ. Ibig sabihin, ang naisabihin ng author dito sinasakyan lang niya yung mga kausap niya dito sa Singapore. Kasi hindi sila mga Katoliko. Only a portion of this are Catholics. So, ang sabi niya, sinasakyan lang niya as part of evangelism. Kung i-evangelize mo isang tao tungkol sa Panginoong Jesus, dapat katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus yung sasabihin mo. Diba? Kapag ka nagtanong sila, yung religion ba namin Tao easier sa Japan will lead us to salvation, God. Dapat sabihin mo, no? Hindi mo nasabihin all religions lead to one God. Nililigaw mo yung kausap mo. You have to tell the truth. Diba? Tingnan niyo yung ito, napakamakapangyarihang tao sa mundo. Kung anong sasabihin niya, millions will hear. Diba? Kayo, ako lang ang narinig nyo, ilan na tayo. Tsaka yung maririch. Ito pa. Third. Ito, similar na rin. Ito ang sabi niya. Katulad daw ito ng woman in the well at saka parable of the Samaritans. Well, nagkakamali pa rin siya because the parable of the Good Samaritan tungkol sa pagiging hypocrites ng mga kaparihan. Katulad nilang Hudyo, yung sugatan. Ang ginawa nila, pag nasalubong ko, tatawid ako sa kabila para hindi ko masalubong. Diba? Hypocrites. Anong turo? Tutulong ka, diba? Pero hindi, ang sabi nila, matutubihan yung kamay ko. Magiging unclean ako, so hindi ko tutulungan yung ihipuin ko yung dugo. Baka patay na yan, nakahatlusan. Kaya yung Samaritan, naawa. Sino ngayon yung totoong matulungin? Yun ang tinutukoy nila rito. Paano naging comparable dun sa ginawa nila? Samantala itong example niya is about the hypocrisy ng mga pare during that time. Kauri nila, kalahi nila yung injured. Yung hindi kalahi ang tumulong. Another is the woman at the well. Ang sabi, sinakyan daw ng Panginoon yung sinasabi ng woman. Hindi ba niya nabasa? Sinabi ng Panginoon, sabi niya kasi, tawagin mo yung asawa mo. Tapos nagsabi yung woman in the well, hindi ko asawa yon. Ito ang katotohanan na sinabi ng Panginoon, di ba? Tama ka nung sinabi mo yun. Sapagkat ilan na yung mga naging asawa mo at neither of them are ye your husband. So, nagsabi ba ng totoong Panginoon o binula pa rin yung sinakyan yung babae? Hindi, sinabi niya agad yung kamalian mo. At sinabi niya, kung alam mo lang kung sino ang kausap mo at kung susundin mo ako, kung maniniwala ka sa akin, a well of river will flow from me, will flow from you, na hindi ka na mahuli. It is the Holy Spirit. Tinutukoy pa rin niya yung katotohanan. Sinabi niya, ako lang ang magiging reason ng salvation mo. Yun ba yung sinabi ng Pope?
literally sinabi niya, magpatuloy kayo sa paniniwala nyo and we might actually end up in the same God na paniniwalaan ko. So, katotohanan ba yun? Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking kasinungalingan. So, kung itong mundo natin ay governed by such people, maging maingat tayo. Kasi lahat, within the church, pati yung once saved, always saved, tinitwist ng kaaway sa pamamagitan din ng mananampalataya. Sa ibang relihiyon, tinitwist yung salita ng Bible para sabihin na lahat ng marami maniniwala dito. Ayun na. Marami rin nagagalit na Katoliko na nakakaintindi, pero maraming maniniwala at magpapatuloy sa kanilang mga maling relihiyon. Dahil sa pag-aakala, kasi ano to peaceful di ba? Hindi ko inaaway yung relihiyon mo. Bati tayo. No war, peace tayo. Parang maganda, pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon during His time. So that is not biblical. So ano yung dapat nating gawin ng paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon? To prepare ourselves sa pagbabalik ng Panginoon? Watch out for the deceptions. Watch out for the deceptions. Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? If you seek me, you will find me. Ito yung ano dito. If you seek me with all your heart. Kung magpapatuloy tayo sa Panginoon, in full awareness na ang intentions natin ay true, sa puso natin, na sundin at hagilapin yung isik yung face ng Panginoon. Hindi tayo nagkakamali. Huwag natin hanapin yung, ay nagkakagera, ay nagkakagutom, ay may famine, ay may drought, El Nino, La Nina, lahat, earthquake, nagaganap, babalik ng Panginoon. Huwag tayong tumingin doon kasi yun yung itinutulong ng kaaway. Tumingin kayo sa mga kaganapan na yun. Hindi pa siya babalik pag nangyari yun. Ang dapat na i-watch out ng mga Kristiyano is yung deception ng world na. Dinidisip tayo ng kaaway. Kapag ang truth binaliktad na, which is nangyayari na ngayon, yung katotohanan binabaliktad na ng kaaway. Siya na ngayon ang Savior, ang kaaway na, ang kontrabida na ang Panginoon. Siya na ang Savior ng world na to, ang kaaway na yung Panginoon. Ito na yung tunay na pagbabalik ng Panginoon. The deception. Sabi, yung ano daw, masyado nang mahaba. Yun ang nangyayari kapag bigyan ng, kumbaga nag-aaral ng Bible, nagbasa ng Bible. Parami ng parami, yung pinakikita ng Panginoon sa atin. So, wag tayong manghinawa na magpatuloy sa pagbabasa. Makukulitan lang kayo sa amin. Pero, to our advantage yun. Ito yung kinakailangan natin gawin para hindi tayo mag-isip ng kami. Patuloy natin basahin at pag-aralan. Breadth and depth. Diba? Read for breadth, study for depth. Sa lalim. Okay. Deception. Ang laro ng kaaway ngayon. Let's be aware that he is trying to trick us and capture us para paniwalain sa mga pababalaghan na gagawin niya at saka sa panluloko ang pagtitwist ng ito. Yan ang device ng kaaway. So, makakasama kaya tayo? Kasama kaya tayong maluloko ng kaaway? So, palagay mo. Maluloko kaya tayo? Kung magpapatuloy lang tayo sa Panginoon. Sabi niya, di ba? Saan ang posisyon ng isang Kristiyano? Ang posisyon ng isang Kristiyano ay nandito. Sa palad ng kanyang Ama. At walang makakaagaw sa atin dito sa lugar na ito. Dito tayo manatili. Paano tayo mananatili dito? Sabi, remain in me. Part tayo ng branch, remain in me. Sa ngayon, sundin niyo ako. Basahin natin ang basahin ng Bible. Magpatuloy tayong magsimba pagka-Sunday. Maski hindi ako ang nagpipreach, kinakailangan nandito tayo. Bakit? Mayroong message sa Panginoon para sa iyo every Sunday. Hindi lang
katawan ang pinakakain ng Panginoon dito sa church natin na to. Higit sa lahat, ang Espiritu ang pinakakain. Hindi niyo ba nararamdaman yung pagtaba ng Espiritu na natin? Mas marami pa kayong nalaman last year compare sa past 12, 15 years ago. At higit pang ipinatataas ng Panginoon. The more na panloloko ang ginagawa ng kaaway at pagtitwist ng katotohanan, the more naman na tinuturuan ni tayo. Amen? The more naman na pinatataas niyo yung pananampalataya at wisdom and understanding natin. At yun yung ikinatutuwa ko sa ginagawa ko para sa church natin. Kasi patuloy niya tayo, binibigyan ng alam. Ito yung paghahanda na ginagawa ng Panginoon sa atin. Amen? Amen.